Nasunog ang isang bahay sa Altabas, Aklan dakong alas 5 ng umaga. Kasamang nasunog ang 78 years old na lola. Okay, sige. Kasama natin ngayon si Fire Officer 1 Aljon Lambarte, ang fire investigator ng ating Altabas Fire Station. Sir, magandang umaga po. Sir, good morning din, sir. Sir, ano po ang nangyari? Ano po ang investigasyon ninyo dito sa nangyari hong sunog kanina sa inyong area of responsibility po? So, kaninang umaga, sir, around 0521 Hotel is in-inform po tayo ng PNP Altabas na meron pong nangyaring sunog doon po sa may Barangay Manob, Altabas, Aklan. Pagkatanggap natin po ng report is pumunta po tayo agad doon sa area at nadatnan po natin doon yung isang bahay na nasusunog po. And immediately po nag-size up po tayo at nagkanda po tayo ng firefighting operation po. Sa investigation ninyo po, paano nag-umpisa ang sunog at sige po. Sa ngayon po, sir, is under investigation pa po siya. Hindi pa po namin masasabi kung ano po talaga yung pinagmulan po ng apoy. Opo. Yung nakatira ho doon na sino po ang pagmamayari ng yung bahay po is pagmamayari po ni Ma'am Natividad P. Palmani. Tapos yung nakatira po is yung dalawa niyang anak po. Okay. Kanina po, nung mangyari ang sunog, sino ho ang tao doon sa area po? Yung isa po, yung nakaligtas is si Ma'am Flora P. Basco. Yung pong isa na hindi po nakaligtas is hinihiling po sana ng pamilya na huwag na lang po munang i-con yung pangalan. Huwag na i-broadcast. Ilang taon po yun, sir? Yung yung fatality po is babae at 78 years old po. 78, nung mangyari ang sunog, anong sitwasyon daw nung tao? Bakit hindi siya nakaligtas? Nung nangyari po kasi yung sunog is yung hindi po na nakaligtas is nahirapan po kasi yung maglakad. Hindi po siya daw nakakalakad kung hindi po tinutulungan. Bedridden siya or hindi naman po? Parang hindi naman po, pero parang hirap po talaga siyang maglakad. Parang hindi na siya nakakalakad talaga kasi siguro sa katandaan na rin po niya. Okay. So, pagdating ninyo doon, ongoing pa ang sunog, narinig pa po ninyo yung... Pagdating namin doon, sir, is malaki na po talaga yung apoy. Saka yung buong bahay po is sunog na po sunog talaga. Na. Malaki na po talaga yung apoy. Nung fire out na saan ninyo natagpuan ho ito? Nung na-control na po yung apoy, yung pong hindi nakaligtas is doon po nakita sa loob ng kwarto nila, kung saan po sila natutulog. I see. Okay. So, estimated time, sir, nag-umpisa ang sunog, mga anong oras talaga po? Estimated po namin na nag-umpisa is mga around 5:10 po. Alas 5 Gs po, ng umaga. Ng umaga, kanina. Opo, kanina po. Kawawa talaga itong victim kasi hindi siya nakaligtas. Opo, hindi po siya nakaligtas. Yung kasama niya sa bahay, nasa anong panahon na yun? Yung kasama niya po sa bahay is, sabi po sa aming pagtanong-tanong, nakalabas daw siya kasi may nagbubusina. Yun nga po, pag labas niya, nakita niya na malaki na may nasusunog na yung bahay nila. Hindi niya nabalikan yung si Lola? Hindi na yata, sir, kasi hindi rin yata niya siguro kaya. Malakas na yung apoy. I see. Labas. Okay. Pang ilang incident ngayong taon na ito, sir, dito sa Altabas? Ngayon po sa buwan ng Abril is first po ito. First incident. Ngayong Abril, Lastly, sir, ano ang mensahe ninyo sa mga kababayan natin? Yung mensahe lang po namin sa ating mga kababayan, lalo na dito sa Altabas po, is bago po tayo matulog sa gabi, is i-secure po natin yung mga electrical appliances po natin kung meron po bang nakasaksak na hindi naman ginagamit, ipatay na po natin. Tapos yung kusina po natin, huwag po nating hayaan na merong mga naiiwan ng niluluto. At i-secure po natin bago tayo matulog na wala pong mag-aapoy po sa loob ng bahay natin.
Anyway, sir, pag mga ganitong incident, mga ilang ano yung mga investigasyon na gagawin natin dito ma-determine na kung saan ba nanggaling ang sunog, anong pinagmulan? So yun po, pag ganito pong mga kaso is unang-una po, titingnan natin kung sino po yung unang nakakita ng sunog, kung saan po nagumpisa, at kung magtatanong tayo sa mga nakatira kung ano ba yung ginawa nila bago nagkasunog, ano po ba yung posibleng panggalingan ng sunog. Base po doon sa mga sinabi nila, doon po kakalap po tayo ng ating mga sample. Kung electrical ba, kailangan natin kumalap ng sample, tapos ipapadala po natin yan doon sa ating fire laboratory services. Ipakuha natin kung mag-positive ba sa electrical. So yun po, ma-determine natin kung electrical po talaga. Yun naman pong sa kuan, kung yung pinagmula ng sunog is kung sa galing sa pagluluto or unattended cooking, yun naman po is base rin yun po sa mga ginawa nila bago magkasunog, kung nagluto ba sila or kung meron ba silang isinaksak na appliances. Yun po, isa po yun sa mga basehan natin. Tsaka po, kung mga ganyan, meron po rin naman yung mga palatandaan sa loob mismo ng bahay kung saan ang galing yung sunog. Meron po yung mga tracing. Yun, kung makikita natin, kung minsan yan sa mga pader, makikita natin yan, yung mga pattern, V-pattern, kung saan talaga nagsimula yung apoy. Pag nakakalap kayo, sir, ng mga, ayun sinabi mong mga samples ng mga makuha ninyo doon sa area, tapos ipadala sa fire laboratory ninyo, yun po, kung mga ilang buwan ho yan bago makabalik? Hindi naman mabuwan siguro, sir. Minsan, sir, ay mga depende naman, sir, kung maraming nagpapakuan doon sa kanila. Minsan ay araw lang naman, isang linggo, mga ganon. Depende rin kasi, sir, pinapadala rin namin sa kuan pa eh. May courier pa kasing dinadaanan. Yun din yung isa sa kuan kasi kung ilang araw din yung biyahe nila. Yun yung isa pa sa mga kuan. Ang fire laboratory natin sa buong Pilipinas, sa Manila lang po. Sa Maynila lang, isa lang. Opo. I see. Okay, sige po. Sir, maraming salamat po sa oras na binigay sa amin sa PV News Online po. Salamat din po, sir. Maraming salamat din po. Sige. Ako ang amo ko ron. Bakit yung amo? Amo ko. Di ka kagit May kainan? nagyaya ako at maguwang. Oo. Ang maguwang karon ako nalaga. Pilang anyos? Nakaligtas to isang bilog. To isang bilog hindi ko maligtas. Ay may masakit. Nailigtas raw niya ang isa sa mga matanda, pero ang isa ay hindi niya raw kinaya dahil mabigat ito at hindi rin nakakalakad. Napakalakas na rin daw ng apoy ng mga oras na yon. Nagakuan nyo tayo, nagagubugat na Nagahubog tayo mo sa katre. Hindi ko tayo makapano rin. Hindi ko takapanaw. Gahubog lang kinahakwat ko lang ron. Pilang anyos tayo mo rin? Mas 78. Babayi? Si 78? 78. Sa siin mo kampi, di ka rin? Yaara sa kwarto na ngara ho. Diyang kapagulan ka? O dayang nga? Hindi, na sa may ano. Okay. Dado yun duha ka bintana nga ron. Mga ano oras? Mga